maayos na internet connection hanggang sa matapos po ang live stream na to. Dalangin ko, Panginoon, na sa gabing ito, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang pasalamatan. Wala na pong iba, Panginoon. Mabuti ka, dakila ka, kaya sa araw na to, ihanda mo ang mga puso namin na makinig sa iyong mga salita. Di lang namin to basta maunawaan, kundi maisabuhay namin ito, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng papuri. Basta salamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Batiin nyo muna po yung katabi mo, sabihin mo, Merry Christmas. Alright, so today ay pag-uusapan po natin ang ating last topic of our series this month. Amen. Alam niyo po ba na this verse is actually a command. Sabi nyo nga po, utos. Alright? Yung verse po na to ay inuutos na what? Na tingnan daw po natin ang ating buhay, isipin natin ng mabuti kung ano ang ating ginagawa, at maging mas usisa ano ang dapat manatili at ano ang dapat iwanan. Amen? Kaya po pag binasa natin yung chapter 11 is actually the celebration of the faith of those people in the Old Testament. Yung mga taong namatay na pero nanatiling tapat sa Panginoon, kaya hanggang ngayon, hanggang sa atin ay nagsasalita or naririnig at nababasa natin kung anong ginawa nila na pagtatapat sa ating Panginoon. Kaya pagdating dito sa chapter 12, this is actually a challenge, a command to every one of us. Na what? Na ikaw naman, tayo naman, tapos na sila dito, nagawa na nila to, so ngayon tayo naman. Kaya ang tanong sa atin ngayon lahat, gaano ka kaseryoso sa relasyon mo kay Kristo? Amen? So dapat habang tumatagal tayo, tandaan natin, habang tumatagal tayo sa pagkakilala sa Diyos, habang nananatili tayo dito sa church, marami tayong iniiwanan. Iniiwanan ng mga bagay na hindi na natin kailangan. Na alam natin na pwedeng maging dahilan para di tayo lumalim sa pakikipagrelasyon sa Diyos. At habang lumalalim at tumatagal tayo sa pagkakilala sa Panginoon, mas lalo tayong maraming tinatama. Kasi kapag alam na daw nating mali, tapos hindi pa natin tinatama, may tama ka. Ayan po ba kayo? At ang sinasabi din po ng Bible, kapag alam na nating mali, tas ginagawa pa natin, that's what we call foolishness. Kaya nga po sinasabi sa atin, habang tumatagal tayo, parang katayin, habang tumatagal tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon, sa pagmamahal natin sa Panginoon, dapat mas lalo tayong lumalalim, dapat mas lalo tayong tumitibay. Kaya naman po ngayong gabi, join me in our message tonight entitled, seryosohin na natin to. Amen. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang seryosohin to? Amen. Tingnan mo nga, seryoso ka na ba? Kasi tandaan nyo pong mabuti, pwedeng minamahal natin si Lord, pwedeng kinikilala natin si Lord, pero baka hindi ka pa seryoso. Are you still here? Ang daming tao nakilala si Lord, nagsimulang makilala si Lord, pero nakakalungkot kasi hindi tumagal at ngayon wala na kay Lord. Bakit? Tanong mo sa akin, bakit? Hindi niya sineryoso yung relasyon niya kay Lord. Amen? Ang dami sanang nagpatuloy kay Lord, kaso hindi sineryoso kaya hindi natuloy. Kapatid, before the end of the year, it's a good evaluation to every one of us. Gaano ka kaseryoso sa relasyon mo sa Panginoon? Gaano ko kaseryoso na mahalin ko ang Diyos? Well, kung may mga pagkakataon na parang hindi ka pa sigurado, huwag nating hayaang matapos ang taon na to na hindi ka nakakagawa ng desisyon na magiging seryoso tayo sa Panginoon. So that when we face this new year, itong pagdating ng bagong taon, sigurado ka sa sarili mo, simula ng taon hanggang sa matapos ang buhay, dapat seryoso tayo sa Panginoon. Amen? So pag-usapan natin mabuti, how take it seriously? Paano nga ba tayo magiging seryoso sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon? Kasi pwede naman natin sabihin na, Pastor, hindi pa ba ako seryoso? Hindi ko po masasagot yun. Kasi tayong makakasagot kung talagang seryoso na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. At para mas maintindihan po natin to lalo, at least 3 bagay yung gusto ko pong i-share sa atin. Paano natin siseryosohin? Okay? Paano ko siseryosohin yung relationship ko sa Diyos? Paano ako magiging seryoso sa Panginoon? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Number 1, unang-una po sa lahat, para maseryoso natin yung relasyon natin sa Panginoon, dapat courageously get rid of hindrances. Ang sabi, lakasan daw natin ang ating loob
para tanggalin lahat ng hadlang. Are you still with me? In verse 1, sabi doon, we must get rid of every weight, that the sin that clingy so closely. May dalawang bagay po kasi na pwedeng maging hadlang para sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. May dalawang bagay na pwedeng pumigil na maging seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos. Number 1, everything that makes you slow. Okay? Ito daw yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo. Ito yung mga bagay na tinatawag ng Bible, get rid of every weight. Ito yung mga pabigat. Meron ka nito pero di mo naman kailangan. Ginagawa mo to pero di mo naman kailangan. Are you still with me? You spend time doing this pero di mo naman kailangan. Are you still here? Woo! Ito yung mga dapat na i-let go, dapat iwanan at talikuran, pero di mo mabitawan. Kaya ang bagal ng progress natin kay Lord. But don't get me wrong, hindi ko naman sinasabing pabilisan. Hindi ko naman sinasabing pabilisan. Mahaba yung proseso natin. Mahaba yung proseso ng pagbabago. Mahaba yung proseso ng transformation. Tapos mahaba na nga siya, matagal na nga siya, bumabagal ka pa. Bakit? Kasi ang daming pabigat. Are you still with me? Are you still with me? Kaya naman po, isa sa mga bagay na kailangan natin gawin, kailangan natin tapangan yung loob natin. Kailangan natin lakasan yung loob natin. Bakit? Kasi pwede na yung mga nagpapabagal sa'yo, nakasanayan mo. Na pwede na yung mga nagpapabagal sa'yo, minahal mo. Are you still with me? Kaya ang hirap-hirap iwanan. Kaya kahit nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, dala-dala mo pa din. Whew! Tuloy pa natin to. Are you still with me? Kaya kahit gusto ng isang taong magseryoso kay Lord, ang daming pwedeng nagiging sagabal. Ang daming hindrances. Kaya ngayon, ang ending, di ka makapag-all out. Bakit? Kasi may mga nagpapabigat pa eh. Tapikin mo sa yung katabi mo, sabihin, pagaanin mo na yan. Amen? Kailangan inaalis yan. Kailangan binibitawan na yan. Pangalawa, na pwede daw tinatawag na hindrances, that everything that hold you back. Ito naman, kung kanina nagpapabagal sa'yo, ito naman, pinapabalik ka. Nandun ka na, nasa first step ka na, ulit ka na naman. Anong sinasabi? The sin that clingy so closely. Ito naman, ito yung mga, contextually speaking, ang kausap ng author dito, kilala na si Lord. Sino dito kilala na si Lord? So yung kausap ni Lord, nung author ng Hebrew, kilala na si Lord. At ang kinakausap niya dito, mga Christian, mga taong kilala na si Lord, pero may mga battle pa din. Na kahit kilala na si Lord, may mga kasalanan na paulit-ulit pa rin ginagawa. Listen to me. And this is what we call grace. Alam niyo ba na ang grace ay binibigay ng Panginoon to empower us? You know that it means to overcome, to succeed, mapagtagumpayan ng kasalanan at hindi na magawa ng paulit-ulit. Makinig kang mabuti. The reason why it's so hard for us na magseryoso sa Panginoon, na seryosohin yung pagmamahal natin sa Diyos, kasi may mga inaalagaan tayong kasalanan na nagbabalik sa atin mula sa simula uli. And that's the reason why ang sinasabi sa atin, kapatid, ang dapat dyan, nilalakasan ng loob para lubusang iwanan at lubusang talikuran. And that's the reason why in Psalms 139 says, verse 24, see for yourself whether I'm done anything wrong. Then guide me on the road to eternal life. Minsan mahirap umamin. Are you still with me? Hindi, Pastor, okay lang ako. Hindi, Lord, okay lang ako. Ang totoo, hindi ka okay. Kaya nga kailangan nating maintindihan, what these things that make, that hindrance your relationship with God? Ano yung mga nagpapabagal sa'yo? Ano yung mga nagpapahinto o nagpapabalik sa'yo para di ka magseryoso sa Panginoon? Lagi mong tandaan, may pag-amin, may paglaya sa pag-amin. The moment you admit that, ito yon, alam ko sa sarili ko, ito yon. Minsan kahit alam na natin, di natin matanggap eh. Pero pag inamin natin to, doon tayo lalaya.
Sabi nga ng isang movie ng Disney, if you focus on what you have left behind, you will never be able to see what lies ahead. Kapag hindi mo daw kayang tanggalin yung attention mo sa mga iniwanan mo na, hindi mo makikita kung anong naghihintay sa'yo sa dulo. And that's the reason why the author of the Hebrews telling to us, kung gusto nating maging seryoso at maging seryosohin ang relasyon natin sa Panginoon, kapatid, importante ang lakas ng loob. Lakas ng loob para umamin sa mga nagpapabigat at nagpapabalik sa atin. Lakas ng loob na kaya nating iwan ang mga hindrances kahit nakasanayan at kahit minahal at kahit mahirapan tayong lahat. Amen? And that's the reason why, ang tanong siguro natin, Pastor, paano natin malalaman na hindrance pala yun? Paano ko malalaman, Pastor, na hadlang pala yun sa pagiging seryoso ko sa Panginoon? Tandaan mo itong mabuti. Unang-una sa lahat, mararamdaman mo yan. Ikaw ang makakaramdam niyan kung ito bang bagay na to ay nagpapabagal sa relasyon mo sa Panginoon. Ito bang bagay na to ay binabalik ka sa luma mong pagkatao. Pinapabagal ka ba nito o pinapabalik ka sa dati? Pangalawa, hindi mo magagamit yung maximum potential ng buhay mo. Na kahit gustong-gusto kang gamitin ng Diyos, na kahit gustong gawin ni Lord lahat sa'yo, pero di mo magawa. Bakit? Kasi may mga hindrances. Kaya nga sinasabi sa atin, kailangan ng lakas ng loob. At kapag yung lakas ng loob, dapat hindi kung kani-kanino kinukuha. Dapat kay Lord. Kasi kapag kay Lord tayo kumukuha ng lakas ng loob, kapatid, pag kaya nating kumuha ng lakas ng loob kay Lord, kaya nating seryosohin si Lord at kaya nating iwanan lahat ng mga bagay na pwedeng humahadlang sa atin sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Kapatid, before the end of this year, this is a good evaluation. Ano yung mga dapat nating iwanan na? Ano yung mga dapat na talikuran na natin para lubusan tayong makapagseryoso sa relationship natin sa Diyos? Number 2, confidently endure. Sino dito tinanggap niya na si Lord? Sino dito naniniwala ka na kay Lord? Good news. Pag tinanggap mo si Lord, maraming problemang darating sa'yo. Sino dito nakaranas nun? Pag tinanggap mo si Lord, pag naniwala ka daw kay Kristo, sinabi mo, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, mahal kita. Congratulations. Magsisimula ang matinding problema sa buhay mo. Parang ayaw nyo na. Amen? Sabi kasi po dito, Hebrew 12 verse 1, run the race that is before us and never quit. Nang sinasabi sa atin, tandaan natin itong mabuti. Pag kilala mo si Lord, whether you like it or not, meron kang isang takbuhin na dapat tapusin at dapat hindi ka sumuko. When we say run the race, meron tayong journey. And along the journey, kapatid, hindi ito madali. Kasi doon mo talaga maisip, ano ba yan, Lord? Kung kailan kita nakilala at saka dumami yung problema. Kasi hindi naman pinangako ng Diyos na pag nakilala natin siya, magiging smooth ang buhay. Pero ang pangako ng Panginoon, di niya tayo iiwan kailanman. Na kapag nagka-problema tayo, dati wala tayong kasama, this time when we face this problem, you will never be alone. At kung si Lord ang nagdala sa'yo sa problema na to, hinayaan niyang dumating nito sa'yo, si Lord din ang sasama sa'yo, at si Lord pa rin ang maglalabas sa'yo sa problema na to, sapagkat si Lord ang tunay na tagumpay. Kaya nga, sinasabi sa atin, dapat marunong tayong magtiis. Hello? Ang dami na nating pinagtiisan sa masama. Bakit hindi tayo magtiis ngayon para sa mabuti? Parang ang seryoso natin. Kasi seryoso yung topic natin. Nang sinasabi sa atin, kapatid, lahat ng pagsubok na dadating ay pagsusulit kung gaano mo pipiliin si Lord sa buhay mo. Na sa pamamagitan ng pagsubok na to, makikita kung gaano tayo kaseryoso kay Lord. Kaya nga lagi ko ito sinasabi, huwag kang hihinto. Bahagi ng buhay ang problema. Dahil kung ayaw mo ng problema, ibig sabihin, handa ka ng mamatay. Andiyan po ba kayo? Huwag kang magpipray na, Lord, tanggalin mo naman yung problema. Kasi baka maging answered prayer ka. Kasi kapag wala ka ng problema, baka wala ka na ring buhay. So, ibig sabihin, ang problema ay patunay na ikaw ay buhay.
Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung buhay pa yan. Sabi, oy, may problema ka na naman. Sinasabi po sa atin, Brad, ang sinasabi sa atin, ang tunay na nagseseryoso sa paglilingkod at sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, handang magtiis para kay Lord. Handang magtiis para sa Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 36, for you have need of patient endurance to bear up under difficult circumstances without compromising, so that when you carried out the will of God, you may receive and enjoy to full what is promised. Hindi ka dadali ng Panginoon sa pagkakataon sa isang sitwasyon na wala siyang plano at wala siyang ituturo sa'yo. Minsan dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Lagi mong tandaan, hindi para saktan ka ng Diyos, para mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Ang kailangan lang natin, mas magpatuloy tayo sa kabila ng hirap, sa kabila ng pasakit, sa kabila ng sakripisyo, umulan, umaraw, bumagyo, ayos lang. Kay Lord pa rin ako. In that way, madedevelop, lalalim yung paniniwala at pagtitiwala natin sa Diyos. Therefore, ang tunay na seryoso kay Lord, alam niyang mahirap ang dadaanan, pero tutuloy pa rin. Alam ko sa sarili ko mahihirapan ako. Alam ko sa sarili ko masasaktan ako. Pero ang reward nito ay si Lord pa rin. At kapag handa ka ng magtiis, magtatagumpay ka na. Are you still with me? Sino dito handa ng magtiis? Congratulations. Kasi magtatagumpay na tayo. Amen? Nang sinasabi, marami kasing tao, seryoso daw kay Lord. Pero nung nagka-problema, iniwan si Lord. Tingnan mo sa katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Amen? Sabi ni Rick Warren, other people are going to find healing in your wounds. Your greatest life message and your most effective ministry will come out of your deepest hurt. Nang sabi, lahat daw minsan ng sakit mo, alam mo, nasaktan puso mo, ganyan. Sakit talaga, Lord. Alam mo daw, may mga taong nakaka-recover, may mga taong nai-encourage. Kasi kung ikaw na pagtagumpayan mo, malaking tulong daw yun sa kanila. Na kaya din nila. Na minsan nasasaktan tayo, sabi ko nga hindi hahayaan ni Lord na masaktan tayo for nothing. Minsan inalaw ng Diyos na masaktan tayo kasi magiging tulong ito sa iba. Na ang sinasabi sa atin, nakadesign talaga ang buhay na meron tayong pagdadaan ng hardship. Pero kapatid, dadaan ka lang dyan. Amen? Dadaanan lang natin yan. At naniniwala ako, dun natin mas lalo makikita kung gaano tayo kaseryoso sa Panginoon. Siguro ang tanong natin, Pastor, paano natin i-develop yung endurance natin? Paano ko magtitiis? Lalo na ngayon, dami-dami kong problema. Pati yung katabi ko, minsan nakita ko lang, problema na naman. Di ba? Pastor, paano natin ma-develop yung endurance na to? Number 1, ayusin mo yung prayer life mo. Ang hirap pong humarap sa isang problema kung hindi ka naman lumalapit kay Lord. Pero kung gusto mong mapagtagumpayan lahat ng problema ng buhay mo, paggising mo pa lang si Lord ang hanapin mo. Mahirap kasi yung sinong nag-chat? Si Lord muna. Amen? Mahirap kaya, nag-chat na naman sa work. Si Lord muna. Amen? Damihan, ayusin natin yung prayer life natin. Kasi ang sinasabi sa atin, the more na nagpipray tayo, your giants will fall. But without prayer, you will fall. Pangalawa, damihan natin ng panahon sa pagbasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan natin makilala si Lord. Kasi minsan, ang nangyayari, kilala natin si Lord, pero hindi tayo aware sa kayang gawin ni Lord sa buhay natin. Hindi tayo aware sa kayang itulong ni Lord sa buhay natin. Bakit? Kulang tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Kulang tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. And that's the reason why, kapatid, hindi mo pwedeng idahilan na marami kang ginagawa. Hanggat kaya mong maligo, hanggat kaya mong mag-social media, may oras ka para magbasa ng Biblia. Pastor, wala na talaga akong oras. So hindi ka na kumakain. Kasi wala ka ng oras Pero hanggat kaya mong kumain, hanggat kaya mong mag-social media, hanggat kaya mong maligo, may oras ka pa. Di bali nang ubusin yung oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. It will benefit us.
mas makikilala natin doon si Lord. Pangatlo, pahalagahan natin ang pagdalo sa panambahan. Huwag na huwag kang absent. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Amen? Bakit? Sabi ko nga po last week, mas pahalagahan natin ang pagdalo sa panambahan kaysa sa handaan. Amen? Lagi nating tandaan, kaya ka dumadalo dito, it is God's invitation. It's God's divine invitation na kaya ka nandito ngayon, tap mo yung katabi mo, congratulations. Sumagot ka kay Lord ngayong araw na to. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Lagi mong tandaan, pag dinadala ka dito sa church, si Lord ang nag-i-invite sa'yo dito. Para what? Hindi para pag-usapan si Lord lang. Hindi lang para pag-usapan si Lord. Para makatagpo tayo ng Panginoon. Kaya importante ang bawat pagdalo sa bawat panambahan. Again, Sunday is not a rest day. It's not a family day. It's the Lord's day. Amen? Pang-apat, tindihan mo yung tiwala kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, tindihan mo pa. Amen? Maniwala ka. Kapag sigurado ka kung sino si Lord sa buhay natin, kapag tiwala ka kung sino si Lord sa buhay natin, ano man ang dumaan, ano man ang maranasan mo, easy lang sa'yo. Bakit? Mas may tiwala ka kay Lord kaysa sa pinagdadaanan mo. Dahil ito, matatapos ito, lilipas ito, si Lord kailanman di ako iiwan, di ako pababayaan. Amen? Pangatlo na po ako. Sabi mo sa katabi mo, ang bilis naman. Praise the Lord. Alright? So number 1, ang sinasabi sa atin, kailangan courageously get rid of all hindrances. Pangalawa, confidently endure. Matuto tayong magtiis. Pangatlo, constantly focus on Jesus. Nang sinasabi sa atin, no matter what will happen, let your eyes focus on God alone. Sabi ng verse 2, fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Kung gusto nating maging seryoso kay Lord, kung gusto nating maging seryoso sa relasyon natin sa Panginoon, kapatid, kay Lord ka lang titingin. Hello? Kay Lord ka lang titingin. Pastor, ano to? Ganun ako lumakad lagi. Hindi. What I'm saying is, huwag kang titingin sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Lagi mong tandaan, gagawin mo ang isang bagay, pupunta ka sa church, gagawin mo tong bagay na to kasi para kay Lord. Bakit? Pastor, bakit natin to kailangan gawin? Una, lagi mong tandaan, pag wala ang Diyos, wala tayong pananampalataya. But the moment we fix our eyes, constantly focus on Jesus, nabibuild yung pananampalataya na meron ka. Mas lalong titibay yung pananampalataya natin. Mas lalong titibay yung pagmamahal natin sa Diyos kapag lahat ng ginagawa mo ay para sa Diyos. Tandaan mo rin, wala kang gagawing masama kapag gagawin mo to para sa Panginoon. Hindi mo pag ginagawa, may conviction na, para ba kay Lord yan? Andiyan po ba kayo? Pangalawa, ang sinasabi sa atin, Jesus is the perfecter of our faith, the completer. We're not perfect anymore. We cannot be perfect whether we like it or not. Hindi tayo magiging perfecto. Maliban na lang kung yun ang apelido mo. Or kapag ang apelido mo din banal. Okay, di banal ka. Okay, ay sorry baka may mga banal. patawad. And then sinasabi sa atin, kidding aside, ang sinasabi sa atin, si Lord ang tutulong sa atin. Hindi tayo perfect, pero si Lord may biyaya para tulungan tayo, para samahan tayo, para bumuo at ayusin yung buhay na meron ka. Tandaan mo tong mabuti, si Jesus ang umaayos ng pananampalataya na meron ka. Kaya si Jesus din ang aayos ng buhay na meron ka. So never take your eyes off to Jesus because He will never fail us. Hindi magkukulang ang Panginoon. I know you know this story. Naalala niyo si Pedro? While they are in the boat and there's a storm, nakita nila si Jesus, napagkamalan nga nila si Jesus na multo. Multo! Pero sabi ni Jesus, hindi ako to. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw nga yan, hayaan mo kong lumakad sa tubig. Sabi ni Lord sa kanya, sabi ni Jesus, sige, lakad ka. So Peter went out to the boat. And this is the story. Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero the moment na lumingon si Pedro dun sa bagyo, lumubog si Peter. Are you still here? That sometimes, this is the point,
Kapag nakatingin tayo kay Jesus, hindi ka matitisod. Hindi ka ma-offend. Hindi ka masasaktan ng mga tao sa paligid mo. Pero the moment na lumingon ka, ang dali mong makita yung mali ng iba. Ang dali mong masaktan sa iba. Ang nakakalungkot nito, minsan hindi ka natitisod, ikaw ang nakakatisod. Are you still here? And that's the reason why focus on Jesus. Because the moment na tinanggal natin yung focus natin kay Jesus, magsisimula kang lumubog. Are you still here? But what I like about this man, as far as I am concerned, wala pa akong kilala na mangingisda na hindi marunong lumangoy. Hindi ko po alam, baka may kilala kayo. Ako po, wala pa akong nakilala. So si Pedro, lumaking mangingisda, na buhay mangingisda, hanggang sa mga panahon na to. Pero nakakapagtaka, nung lumingon siya sa bagyo, lumubog siya. Hindi siya nakalangoy. Pero the good thing about this man, marunong kung sinong tatawagan ng tulong. Alam mo sabi niya, he shouted, "Lord, save me." Na minsan, kailangan lang nating umamin. Hello? Na minsan kailangan nating tumawag kay Lord. Na minsan kasi, kailangan na natin ng tulong, pero hindi pa tayo humihingi ng tulong. Kaya ko to, Lord. Kaya yun, lunod ka na, wala ka na, tinalikuran mo na si Lord. But the good thing about this man, he willing to admit that he needs the help from the Lord. Kaya nung lumubog siya, he shouted out. Sabi niya ganyan, "Lord, save me." Kapatid, we're not all perfect. Whether we like it or not, may mga pagkakataon na hindi tayo tumitingin kay Lord, tumitingin tayo sa tao. May mga pagkakataon na hindi tayo tumitingin kay Lord, tumitingin tayo sa sitwasyon. At sa mga pagkakataon na yon, magkakamali tayo, lulubog tayo. Huwag kang mahiyang tumawag kay Jesus kasi magre-reach out siya sa'yo. Lord, save me. At ibabalik tayo ni Lord sa right track. Dapat tingin lang tayo kay Jesus. Sabi nga po ni Corrie ten Boom, sabi niya, look around and be depressed. Look inside and be depressed. Distress kanina. And look at Jesus, be at rest. Nang sinasabi sa atin, si Jesus lang ang tutulong sa atin, wala na pong iba. Na minsan, tingin ka lang sa tabi mo, na problema ka na. Kaya pag titingin sa katabi mo, amen? Laging titingin ka lang kay Lord. Amen? Kaya nga paggising natin sa umaga, Lord, binibigay ko po ito sa iyo lahat. Tulungan mo ko, samahan mo ko. Hindi natin masisimulang magseryoso ng relationship kay Lord kung hindi natin i-champion yung sarili natin, gagalingan, seseryosohin na dapat kay Jesus lang. Kaya nga po, every time you come to this church, every time na pumupunta tayo dito sa tahanan ng Panginoon, lagi mong tandaan, si Lord ang dahilan kung bakit ka nandito. Si Lord ang nagpapunta sa iyo dito. At si Lord lang din ang dahilan kung bakit ka nandito dahil kakatagpuin tayo ng Panginoon. Sabi ni Pastor Stephen Furtick, God cannot be the source of your strength if the world is the source of your standard. Mahirap daw maging source ng kalakasan si Lord. O mahirap daw humingi ng tulong sa Panginoon kapag hanggang ngayon nag-i-enjoy tayo sa mundo. Kapag hanggang ngayon, mahal natin ang mundo. Kaya nga kapatid, before the end of the year, it is also a good evaluation. It is also a good evaluation of every one of us here. Gaano na tayo kaseryoso sa Panginoon? Gaano ka nakaseryoso kay Lord? Ingat ka din. Kasi pag sinabi mong, Lord, seryoso ko. Kasi the more na sinasabi mong seryoso ka na, susubukan ang pagiging seryoso mo. Are you still with me? But listen to me. Walang papadala si Lord sa'yo na di mo kayang pagtagumpayan. The only thing you need to do, you need to make a right decision na piliin si Lord no matter what. Kaya naman po ngayong gabi, paano nga ba natin siseryosohin si Lord? Number 1, courageously get rid of all hindrances. Kailangan lagi mong tandaan, lakasan natin yung loob natin. Lakasan natin yung loob natin na iwanan lahat ng hindrances. Na talikuran lahat ng mga hadlang sa buhay natin. Pangalawa, confidently endure. Matuto tayong magtiis. Napagtiisan nga natin yung mga masasama,
ay di para naman sa mabuti magtiis din tayo because it will help us, it will benefits us. Pangatlo, kapatid, magagawa natin yung number 1, magagawa natin yung number 2 kapag ginawa natin yung number 3. Constantly focus on Jesus alone. Bakit ka na sa church? Dahil kay Jesus. Bakit mo ito ginagawa? Pwede naman dapat natutulog na tayo ngayong gabi. Pero bakit ka pupunta dito? Dahil kay Jesus. Bakit kailangan mo itong gawin? Dahil kay Jesus. Why? Because I love Jesus. After all, si Lord, si Jesus ang pupuno sa buhay natin. Si Jesus ang magbabago sa buhay natin. Wala na pong iba. Kaya naman po sa mga oras na to, can we just close our eyes? And I will give you time to talk to the Lord. I will give you time to allow God, the Holy Spirit, to deal with us tonight. Kamustahin natin ang ating mga sarili. Hayaan nating ipasiyasat sa Panginoon. Seryoso na ba talaga tayo sa relasyon natin sa Diyos? Seryoso ka na ba talaga sa relasyon mo sa Panginoon? Well, kung hindi ka pa sigurado, I think this is the right time para kausapin ng Panginoon. Let's surrender everything to the Lord. Let's give everything to God. Ikaw na, I'll give you time to talk to the Lord. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Pwede po ba sa mga oras na to, tatayo po tayong lahat? Can we just raise our hands to the Lord? Kung sa mga oras na to, the Lord is dealing you, the Lord is talking to you, na sinasabi at ninanais mo, I think ito na yung oras para magseryoso sa Panginoon. I think this is the right time para seryosohin ko yung relasyon ko sa Panginoon. Bigay natin lahat sa Panginoon, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. I know we're not all perfect here. May mga pagkakataon, nagkakamali talaga tayo. May mga pagkakataon na bumabagsak talaga. Pero kapatid, sa mga pagkakataon na yon, tawag ka kay Lord. Lapit ka kay Lord. Kasi after all, si Lord lang yung tutulong sa atin. Si Lord lang yung sasama sa atin. As we raise our hands to the Lord, sa pagtaas mo ng kamay sa Panginoon, ibigay natin lahat sa Diyos. Ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Come on, just give it to the Lord. Give it to God. Hallelujah. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon, come on, that you trust the Lord. I will trust God. I will trust you, Lord. Savior, the one
indeed, ngayong gabi na to, the decision is yours. Ikaw ang pipili. Ikaw ang magdedesisyon kung pipiliin mong maging seryoso sa relasyon mo sa Panginoon. And I pray na ngayong gabi na to is a good reminder for every one of us. Siniseryoso ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil kapag nagmahal si Lord, hindi siya nakikipagbiro. Dahil kaya kanyang mahalin ng lubos. Kaya kanyang tulungan. Kaya kanyang samahan. So why not you give everything to the Lord today? I know you worry about anything. Marami kang pinag-aalalahanan. Marami kang alalahanin sa buhay. But listen to me. Trust in the Lord. Because He will take care of you. And He cares for you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa oras na to, sa gabi na to. Salamat sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sapagkat hindi ka nagbabago. Salamat sapagkat hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Father, I pray that you help us indeed, Lord God. Lord, nag-e-effort na lang din naman kami. Ang dami na naming sakripisyo, ang dami na naming ginawa para sa iyo. Tulungan mo na rin kami na maging totoo at seryoso sa pakikipagrelasyon sa iyo. Lord, speak to us, not because of the people, not because of anyone else, but because of you, God. Lord, I pray tonight, give us wisdom, speak to us, Panginoon, na dapat naming seryosohin yung relasyon namin sa iyo. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat po sa gabi na to. At salamat po sa ginagawa mo sa buhay namin. O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen.